Yeah! Amark Moto sa vibes. Para sa mga tropang mahilig sa motor review. So ayun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Mga nagtatanong, magkano nga ba ang motorcycle na to? Ito ay nagkakahalaga ng 127,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available po sila sa installment. Ilalagay ko dyan yung down payment and yung terms nila. O ilang months ang available nila. So sa tingin nyo, sulit na ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan. At para doon sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So, yun ang mga best, no? Available na nga po dito sa may Motorstar Pulilan branch. At marami silang unit na ito. Okay, dun sa likod meron silang tatlo pa. So, pang-apat ito. And itong kulay matte blue bago sa aking paningin. So, meron silang mga glossy finish na nilabas. Okay na mga best, no? Ngayon 2026. Okay, bagong taon, bagong motor para dito sa may Monarch Ace 150. Available po na isang unit dito sa Skygo Malolos branch. Pero dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto para ma-assist ko kayo pagdating sa Skygo branch or Skygo Motorcycle and Monarch. So, alam niyo naman na agent tayo ng Skygo. Pero ayun na nga. Meron tayo rito maliit na windshield. Ayan. Parang carbon fiber finish yung datingan niya. Sayang dito, dapat naglagay sila rito ng logo ni Motorstar. Pero may mga decals tayo rito. May Motorstar dito, may ride na kalagay dito. Dito naman sa side, may FI, may 150 liquid cooled. Ayan. So dito rin sa side, may ride din tayo rito. Halos same lang din naman pala. So dito naman, parang tayo may winglet. Yung datingan nito, tapos parang carbon fiber finish. Ang ganda ng kanyang headlight. Meron tayong high and low na rin yan. Ayan, meron din tayo sa gitna at sa tigilid. Ayan. So may daytime running light. Ito rin. Okay. So telescopic fork tayo rito. Meron tayong single disc brake, single pad caliper. Ang kanyang size ng gulong ay 180 by 14. Ayan. Tubeless na rin yan. Okay. So maganda rin yung fender na ginamit dito. Ang angas ng datingan niya. May sticker din tayo rito. Ayan. May yung mga bolts nyo, ang gaganda rin ng ginamit dito. Naka-Allen bolts na rin yan. So sa ilalim meron tayong signal light na bulb type din yan. Dito naman sa side, maangas yung datingan talaga na ito. Siyempre alam naman natin kung saan siya inspire. Sa Aerox talaga siya inspire. So yun ang mga best. Nakita na nga natin dito yung Monarch Ace 150. Ito yung inspiration or inspired by NMAX. Okay. So kakaiba rin yung headlight na ito. So ikutan natin para at least dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Nakita nyo yung kabuuan ng motorcycle. Walk around na natin. So meron tayo rito sa harap na windshield. Medyo mataas yung kanyang windshield dito. Tapos kulay black naman yan. And may mga bolts tayo rito. Then tingnan natin, baka malay natin is magkaroon din sila ng adjustable. And kasi merong mga gusto talaga na mas mataas pa or mas mababa. At least, di ba, nasa sa inyo yan kung ano yung mas trip nyo. So meron tayong kulay gray dito, matte finish, matte black nga pala itong motorcycle. So kulay black pa lang din yung nilalabas ni Monarch pagdating sa Ace 150. Meron tayong headlight na LED, high and low na rin yan. Daytime running light, meron tayo ritong LED rin. Meron din dito sa baba. Tapos meron tayong, eto parang nguso or naging bibig yung itsura niya. Gandang ganda ako sa emblem ng Monarch. Napaka premium nung datingan niya. Signal light niya, nandito sa baba, LED rin yan. Meron tayo ritong telescopic fork, bulky or malapad yung kanyang fender dito sa harap. Ayan. So pagdating naman dito sa tires natin sa harap is 110 70 by 13. Naka tubeless na rin tayo rito. At B-rubber yung kanyang tires. So maganda na rin yung kanyang tires. Okay. So hindi ka na tinipid dito ni Monarch. Alam nyo naman yan. B-rubber din yan. Okay. So naka single disc brake tayo rito.
Ito, speedometer sensor. Baka malito kayo, hindi po siya ABS, okay. And meron tayong dual path caliper. Naka ano tayo rito, naka combi brake na rin tayo rito. Ayan, so nalalaman natin dito dahil sa caliper niya. So ayan, may 150 na decals. Minimalist lang, wala halos decals dito. Meron lang tayo ritong Monarch Ace 150. Yan lang yung pinaka decals niya. So yung extension ng paa, meron tayong padding din dyan. So nandito nga pala yung coolant. So tatanggalin to pag magpapalit tayo ng coolant. Panel gauge, meron tayong digital. May set na rin tayo rito. Alam ko tinatouch dyan eh. Ayan. So pagbaba natin, meron tayong USB charging port. Dalawa yan. May side pocket din tayo rito. Pero medyo pababa kasi nung dating anong side pocket na. Kaya hindi siya safe na maglagay nung mga tawag dito yung mabibigat, yung pwedeng mahulog. Ayan. Tapos dito naman yung ignition, meron tayong seat and fuel pag ino-open natin yan. Okay. Gas tank natin dito, yan, malaki din yung kanyang capacity. And dito sa side, meron tayong easy ride, extension ng paa. Tapos may padding na rin tayo dyan. Meron tayong angkasan. Okay, metal din naman yan. And kagandahan, meron tayo ritong liquid cooled na, maganda rin yung cover. Tingnan nyo naman yung ilalim nito. Meron na rin tayo ritong tire hugger na parang meron siyang parang carbon fiber finish yung datingan niya. Ayan. So may swing arm na rin tayo rito. Meron tayo ritong dual shock na nakabaso. Adjustable na rin yan. Yung ating tambucho, napakalaki ng tambucho. Yung kanyang cover din, plastic. Ang laki din ng itsura. Tapos meron na rin tayong single disc brake, single path caliper. Ang size ng gulong dito ay 120/70 by 14. Ayan. So sa kanyang taillight, maganda rin yung design. Ayan, oh. Maporma, talagang futuristic yung datingan niya. Sumasabay sa mga kompetensya na ito. Foot pegs natin, ganyan ang itsura niya. So metal din naman yan. Sumasabay lang yung design dito. Nakatago siya. Tapos meron tayong mga maliliit na details dito. So pagdating sa panel gauge, meron tayong fully digital select and set, meron tayo rito. And then may Monarch din dito na emblem. Ang ganda rin, oh, di ba? Ang ganda rin yung itsura niya. Tapos ganyan ang datingin niya, naka-upright position tayo rito. Ganda rin ng design para dito, lalo sa switches niya. Meron tayong on and off ng kanyang idling stop or stop and start system, on and off ng kanyang headlight. Ayan, so electric starter. Yung grip natin dito makapit, throttle mababaw, sobrang babaw. Lever natin maganda rin yung design, medyo manipis lang to and smooth naman. Okay, so dito naman sa side, meron din tayong flasher. Yung ating lever, same lang din ng design. Grip natin makapit. Hazard switch, high and low, signal light, and busina. Ayan, so pagdating sa baba, meron tayong keyless. And then fuel and seat. Okay, yung seat niya mabilis din siyang ma-open. And then yung fuel. Ayan. Okay. So malaki din yung fuel tank capacity na ito. Meron tayo yung USB charging port dito. Malalim yung ating side pocket. Ito pala yung ano, yung remote. Ayan. Okay. Tapos meron siyang susi dito. Tingin ko merong secret pa dito na sa ilalim para ma-open. Itong may secret key siya dito. Ayan, tingin ko yun yung purpose niya. Tapos sa side naman, malalim din to. Medyo hindi siya ganong kaluwagan. Dito maluwag talaga. Ayan. So fuel tank, andyan yung ating upuan. Sobrang lambot ng upuan nito. Sobrang lambot talaga. Ang sarap nito sa long ride. Diba? Yan, sobrang lambot kahit dito. Tapos makapal din siya. Yung ating seat. Okay. Ito naman yung ating compartment. Ayan. Maluwag din naman. Dito may open natin siya. Kung ano yung tsura na ito. Ayan. So, open nyo lang yan. Push nyo lang yan. Tapos may ma-open na siya. Dito naman yung ating battery. Ayan. Medyo ano lang, concern ko lang is hanggang 45 degrees lang siya na-open. Hindi siya yung buo. Okay. Paalala ko lang din naman. And then yung ating grab bar. Napakalapad na itong. Laki din, oh. Okay, so metal din naman yan. So sa ibaba, meron tayong radiator cover. Dito na rin yung ating radiator. Tapos naka dual shock tayo rito. And adjustable ba to? Hindi ko sure kung adjustable siya, pero parang ayan, adjustable pala siya. Sa side nga pala may 150 dito. May decals din tayo rito.
And ito naman yung signal light natin is naka-bulb type din. Lagay ng plate, may reflector. Ito naman, bulky yung kanyang fender or malapad yung kanyang fender dito. So, meron na rin tayo rito bracket para sa kanyang top box. Ready na rin yan. May mga nakaabang na rin yan. Okay? So, sa upuan, ito yung nagustuhan natin dito. Sobrang lambot ng upuan na ito. May mga stitches na rin yan. Pagdating natin dito sa ilalim ng upuan, meron tayong helmet hook. Malawak din yung kanyang compartment. Okay, dito rin yung ating battery. So, sa side naman, tingnan natin yung side. Kung ano ba yung meron dito. Sa panggilid niya kasi, napakalaki ng panggilid niya. May motor star na nakalagay dito. Ang ganda ng itsura na ito. Tapos, meron tayong side stand kill switch. Or, parang wala yata. Hindi ko alam kung meron o wala. Pero, ayan. Okay, so ayan, yun yung kabuuan dito, ayan o, adjust siya, napipihit naman siya. So ayan, yun yung adjust nya. So meron tayo ritong tire hugger, parang may carbon fiber finish din. And yung tambucho, ayan, maganda rin yung tambucho nya, taba din. And then meron tayong cover na plastic din naman yan. Ating taillight, kakaiba yung taillight natin dito, ganda ng design, no? Diba? Ito yung pinaka taillight nya. At yung daytime running light niya rito. Ang ganda rin. So gusto ko rin malaman dito kung ano ba yung ilaw niya. Siguro sa mga susunod na vlog natin pag may nag-pull out na ito. So ayan, bumili kayo para makakita natin. So meron tayo rito plate light, yung ating signal light is LED rin yan. Ganda rin, no? Medyo flexible pero ingat tayo rito baka masagi sa mga parking. Okay, ayan. So medyo mahal din kasi mga ganyan. Reflector and then lagayan ng plate. Meron tayong reflector din dito. Malapad yung ating fender dito sa likod. Ayan. Panggilid natin, malaki din talaga. May Monarch na naka-engrave dito. Tapos meron tayong side stand kill switch dyan. So, ayan. Yan yung kabuuan ng ating Monarch Ace 150. Para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0. So, ayun, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Available po sila dito sa may Skygo, Malolos branch, okay? So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Bye. Ulit sa long ridan, suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stressing. Headlight maliwanag pang gabi ang biyahe. Engine dapat smooth kahit malayo ang biyahe. Porke trending yun na pinakamaganda. Minsan tahimik lang pero halimaw sa kalsada. Kaya bago bumili, review muna idol para iwas sisi paglabas ng kapital. Comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa tagbo? Tipid ba sa gas o malupit humataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, right safe sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. RPM tumataas, makina umaandar. Tunog pa lang alam mo ready nang lumarga. Mapa city driving o long ride sa bundok. Basta quality ride, siguradong paso. Kaya sa lahat ng rider na nangangarap, piliin ng motor na swak sa pagharap. Hindi kailangan mahal para maging astig. Basta safe ka lagi at marunong umibig. Sa motor mong kasama, sa bawat biyahe.